Mga kasubaybay, ang bibigyan natin ngayon ng reaksyon ay yung tungkol doon sa mga nakikita ngayon ng inyong kasubaybay na mga balita na talaga namang tunay na balita, totoo, hindi peke ha, na ang China ngayon hindi alam kung ano ang gagawin, lalo pa sa ginawa ng gagawin pa ng US ngayon na sila yung magkokontrol sa Hormuz. Alam nyo ang tatamaan talaga niyan, China. At siya isa sa, kung magiging advance lamang tayo mag-isip, isa na yan sa paraan ng US para unti-unting sakalin ang China. Hindi ba dahil darating yung panahon, maniwala kayo o hindi, maniwala kayo sa hindi sa inyong kasubaybay, sa nakikita ngayong sitwasyon ng mundo. Hindi sa paghinto ng digmaan ang nangyayari ngayon, kung hindi sa paghahanda sa mas malawak na digmaan. Bagamat inuulit ng inyong kasubaybay, ayaw ng inyong kasubaybay na may digmaan, sapagkat ang higit na talo dito ay mga sibilyan, mga inosente na nadadamay dahil sa digmaan. Pero tanda natin, hindi natin maiwasan ang katotohanan. Bagamat ayaw din ninyo, alam ko naman yun eh, ayaw nating lahat. Pero kung ang katotohanan at sadyang yung nakatakday dumarating na, may magagawa pa ba tayo? Wala, kung hindi tanggapin natin. Yun lang yun. Kung inyong iisipin mabuti, yun nangyayari ngayon, lalo dyan sa Strait of Hormuz. Sabi nga, may mga lumalabas, bagamat yung mga lumalabas na yun ay sa ano lang yun, sa social media lang, hindi pa naman legit, pero nababalitaan natin at nakikita natin kung ano yung sabi nga, unti-unting lumalabas na balita ay siya din naman ang nangyayari. Hindi ba? Ngayon, ang napapansin na inyong kasubaybay, hindi na alam, hindi na malaman ng China kung ano ang kanilang gagawing diskarte. Hindi ba? Ngayon, yung pagdating dyan sa sinasabi nilang paghahari-harian ng China, ngayon nakikita natin unti-unti na parang wala na siyang lulusutan. Wala siyang mapuntahan. Kasi lahat, kung mapapansin natin, naigayak ng US. Lahat na pwedeng galawan ng China, pinaghandaan na yan ng US. Tapos yung sasabihin ninyo sa bagamat may ibang topic tayo dyan, yung tungkol sa mga nagsasabi na dapat umagwa tayo sa US at sa China tayo kumampi. Hindi sa susunod na bibigyan natin ng paliwanag at reaksyon yung mga bagay na yan do sa mga kapwa Pilipino na hindi ganong nag-iisip. Mga kasubaybay, kaya't yung mga sinasabi ng inyong kasubaybay noon pang una na talagang ang China ay isa sa napakalaking banta dito sa Southeast Asia. Dahil sa nakikita natin, nasusubaybayan natin na talaga namang dito pa lang sa ginagawa sa ating bansa, yung pandadarag niyan, sabi nga sa salitang Batangas siguro yung darag, yung pagbabarako diyan sa West Philippine Sea. Hindi pag-aari niyan, hindi papayagan niya ng US. Kaya ang ginawa ng US, bago pa mangyari yung labanan sa pag-itan nila mismo, yung direktang labanan, na ihanda ng lahat ng US kung papaano tuluyan niyang pababagsakin ang China. China napapansin natin mabuladas lang, pero wala yan. Paper tiger nga kung tawagin yan sa Japan na lang maliit ang Japan, pero bagamat may iba tayong topic dyan, lalo sa nababalitaan natin ngayon na talaga namang ang ipinapakitang tapang at teknolohiya ng Japan hindi tatayo sa 50% ang China na pinagmamalaki nilang sila na yung pinaka high-tech sa
Sabi nga kaya na nilang lagpasan ng US. Sabi nila. Iba yung salita at iba naman yung gawa. Kaya bago ka magsalita, tiyakin mo na nagawa mo na muna. Kaya kababalian yan Ang China matapang sa salita. Pero ang US, bago niya salitain, ginagawa muna niya. At yan nasaksihan na natin at nasaksihan na ng buong mundo. Kaya para sa akin, easy fight lang yan. Yung China. Uy, doon sa mga nagre-react ka, doon sa mga sa mga comment na nababasa ko doon sa pagbibigay ko ng reaksyon. Maasar lang kayo sa inyong kasubaybay. Dahil hindi titigil lang inyong kasubaybay magbigay ng reaksyon sapagkat yung karapatan ko. Hindi ba? Wala yan, easy fight yan, China mo na yan. Yung China na pinagmamalaki ng mga maka-China. Baka naman pag sinabi ko sa inyo na sa Pilipinas lang, wala nang magagawa yung China, Pilipinas lang. Sabihin nyo naman bakit mo naman nasabi kasubaybay na Pilipinas lang? Wala ang kalaban-laban ng Pilipinas sa mga taong hindi nag-iisip. Walang laban ng Pilipinas. Kung kayo'y nag-iisip, hindi mananalo ang China sa Pilipinas. Napaka-imposible naman kasubaybay yan sinasabi nyo. Yang sinasabi mo na yan, ano bang itatapat ng sandatang lakas ng Pilipinas sa China? Kita naman natin high-tech na high-tech ang China. Sabi mo yun kasi wala kang tiwala sa sarili mo. Mismong sarili mong lakas, hindi mo pinagtitiwalaan kaya ganyan ang mindset nyo. O di ba? Yan naman malinaw ang ipinapakita ng mga maka-China. Takot kasi sila, wala kasi silang believe sa kanilang sarili, wala silang tiwala sa sarili nilang lakas. Ngayon, sino ang mahina ang ulo? Yung walang tiwala sa kanyang sarili, yun lang yun. Isipin nyo ang China, ha? Alam ng inyong kasubaybay na mahina pero nagpapakita sila ng lakas, yun dapat. Alam nila na hindi nila kayang talunin ang US, pero nagpapakita sila ng lakas. Yun dapat ang isipan ng bawat Pilipino. Naku China, easy fight ka lang. Kung ating pag-aaralang mabuti, yung inihanda o iginayak ng US na sistema sa paparating na digmaan, nasan ang China? Nasa gitna. Malaking bansa ang China, napakalawak ng kanilang lupain. Kung napapaligiran ka naman ng kalaban mo, ano magagawa mo? Bawat pindot ng missile sa paligid ng iyong bansa, sa iyo lahat nakatutok. Hindi ba kitang-kita natin? China, malaking ang bansa. Ay nakapalibot naman sa iyo yung kaaway mo. Nagagalit sa iyo dahil ikaw ay mapang-angkin, mapang-abuso at mapang-aping bansa. Pag yung isa'y pumindot ng missile o kung ano man pampasabog yan, lahat na may nakatutok sa'yo dahil nasa gitna ka. Easy fight ka? Uy, sa mga maka-China, gising kayo. Mulat yung inyong mga mata para makita nyo ang katotohanan, pati isipan nyo. Dapat ang maging isipan nyo para sa ating bansa, para sa kinabukasan, para sa paglakas at sa pag-unlad ng ating bansa. Hindi iyong takot ka agad, bahag ang buntot mo. Pero kung magpakita ka sa social media kala mo ang tapang mo. Iubod ka pala naman ng duwag. Hindi ba? Mga kasubaybay, sabi nga ng inyong kasubaybay, kung ikaw ay binubuli, kailangan gamitin mo yung kabaitan mo.
Pero yung likod nun, kabangisan. Binubuli ka ng China, okay lang na magpakita ng kabaitan. Pero ang nakikita ng inyong kasubaybay sa diskarte ngayon ng ating Pangulo, yung nasa likod nun, yun ang kabangisan. Maniwala kayo sa inyong kasubaybay. Yan ang diskarte ng ating Pangulo. Mabait. Kita nyo naman kahit anong ginagawa ng mga kalaban sa politiko. Hindi siya kumikibo. Ay ngayon, unti-unti niyang ipinakikita yung kanyang bangis. Yun ang tama. Sa China na mapambuli, okay lang, di ba, nung una? Kahit tayo sa tingin ng maraming Pilipino, sabi nga, nung iba girahin na At isang inyong kasubaybay sa nag-iisip na sana digmain na yung China na yan Pero hindi ganun ang diskarte ng ating Pangulo. Pasensya, pasensya. At alam naman natin, yung taong pasensyoso, pag kayaan ang nagalit, o kapag kayan ang napuno, sabi nga ni Fernando po, kapag puno na ang salog, kalisin na. Yun lang yun. Bagamat naman yung nangyayari ngayon sa tension dyan sa West Philippines, hindi naman katulad lang ng isang pelikula. Pero kung titingnan natin ang katotohanan, yun ang nangyayari. Basihan lang na inyong kasubaybay. Di ba? Kayo man, buksan nyo ang inyong isipan kung ano ang nakikita ninyo sa panahon ngayon. Na kayo mismo nagpapahayag ng takot, pangamba sa bangis ng China. Ngayon, tulad ng sinabi ng inyong kasubaybay, malaki kang bansa, matapang ka, sinasabi mo, kuno, ang nasa palibot mo lahat kalaban mo. Yung mga nakapalibot sa iyong bansa pagpindot ng missile sa iyo lahat nakatutok, saan ka pupunta? Okay mo lang mga kasubaybay at sa susunod na mga videos, patuloy niyong subaybayan ang mga reaksyon, kuro-kuro ng inyong kasubaybay upang patuloy kayong may masubaybayan at mapanood. Bye-bye.